Noon ay tinalakay natin ang kwento ni Julian Kepke na nahulog sa eroplano sa taas na 10,000 feet sa Amazon Rainforest pero nabuhay pa. Pero alam nyo ba na meron pang isang babae noon na bumagsak din ang sinasakyang eroplano pero nabuhay? Kung iisipin naman talaga natin, napaka-imposibleng mabuhay ka pa kapag nahulog ka sa ganong kataas na lugar. Subalit dapat din nating isipin na minsan ang mga imposibleng bagay na ito ay nangyayari at nangyari na sa mga taong nabuhay para ikwento ito. Kaya ngayon, samahan niyo ako para ating alamin kung paano nabuhay ang isang flight attendant nang siya ay bumulusok pababa mula sa taas na mahigit 33,000 feet sa himpapawid. Walang sino man ngayon ang nahulog ng mas mataas pa kaysa kay Vesna Volovich, ang nag-iisang babae na nabuhay sa pagkakahulog sa taas na 33,000 feet sa kalangitan. Si Volovich ay ipinanganak sa Belgrade na noon ay parte pa ng Yugoslavia. Siya ay naging flight attendant sa JAT na noon ay National Airline ng Yugoslavia. Wala pang isang taon nang makaraang matanggap siya sa kanyang trabaho at sa murang edad na 22, siya ay naging parte ng flight crew ng JAT Flight 367 noong January 26, 1972. Ang eroplano ay lumipad mula Stockholm papuntang Belgrade na may 2 stopover sa Copenhagen at sa Zagreb. At doon sa Copenhagen kung saan ang orihinal na crew ay nagpalitan at kasama si Volovich sa mga pinalit kahit na hindi dapat siya kasama sa flight na iyon. Nagkamali kasi ang kumpanya at napagkamalan siya dahil sa kapangalan niyang isa pang attendant na si Vesna. Gayunpaman, siya at ang iba pang crew ay sumakay sa eroplano at lumipad mula Copenhagen papuntang Zagreb. Ang kanilang paglalakbay ay ayos naman sa umpisa at kalmadong nagpapahinga ang mga pasahero. Subalit 46 na minuto pagkaraan na sila'y sumahimpapawid kung saan ang eroplano ay sa kalangitan ng Czechoslovakia ay may nangyaring hindi maganda. Isang bomba ang sumabog mula sa luggage compartment ng eroplano. Ang eroplano ay sa taas na 33,330 feet nang maganap ang pagsabog. Bilang resulta, ang buong eroplano ay nagkapira-piraso. Merong 28 taong nakasakay sa eroplano, kasama na ang mga pasahero at crew. Ang cabin ay agad na na-depressurize at ang lahat ay tinilapon palabas sa kanilang kamatayan, maliban kay Volovich. Sa taas na 33,330 feet, siguradong wala nang mabubuhay. Pero sa kaso ni Volovich, sunod-sunod na himala at swerte ang dumapo sa kanya at nagsalba sa kanyang buhay. Una, nang mangyari ang pagsabog, siya ay tinamaan ng food cart at inipit siya sa fuselage o gitnang bahagi ng eroplano. At ito ang naging dahilan para hindi siya liparin palabas ng cabin, kagaya ng nangyari sa iba. Habang bumubulusok pababa sa taas ng 33,000 feet at nakaipit sa fuselage, ay bumagsak ito sa padapang anggulo sa isang kagubatan na maraming mga makakapal na puno ng makakapal na snow na tumulong ng malaki para maabsorb ang impact ng pagbagsak. Dagdagan pa ito ng karamdaman ni Volovich na nakatulong din sa kanya imbis na makasagabal. Meron siyang hypotension o mababang blood pressure na naging sanhi para siya ay himatayin at mawalan ng malay noong oras na sumabog ang bomba at ang cabin ay na-depressurize. Iyon ang naging dahilan para hindi pumutok ang kanyang puso dahil sa lakas ng impact ng kanyang pagbagsak. Bawal sa kanila ang merong karamdaman,
Subalit, nagsinungaling siya sa kanilang kumpanya sa takot na baka hindi siya matanggap sa trabaho. Umiinom din siya ng maraming kape tuwing merong medical exam para lamang makapasa. Agad namang pumunta sa crash site ang isang taga-nayon na nakakita sa insidente at nagulat nang madiskubre si Volovich na buhay sa loob ng wreckage. At kahit buhay siya, ay nagtamo naman siya ng fracture at hemorrhage sa kanyang ulo. Ang kanyang dalawang paa ay nabali, ang kanyang bewang ay nagkabasag-basag, at meron din siyang mga bali sa dibdib at mga bali sa likod. Pero nanatili siyang buhay. Pwede siyang mamatay sa kanyang mga tinamo kung hindi agad siya nakita ng isang taga-nayon na nagkataon na isang dating medic noong World War II. Nagawa nitong panatilihing buhay si Volovich hanggang sa dumating ang mga rescuer na nagdala naman kay Volovich sa pinakamalapit na ospital. At doon ay nagawa nilang iligtas ang kanyang buhay. Siya ay nakomatose sa loob ng isang buwan at nagkaroon ng amnesia sa lahat ng pangyayari bago ang insidente. Ang huling bagay na kanyang naalala ay ang mga pasaherong umaakyat sa eroplano. Kung hindi pa sa kanya pinakita ng kanyang magulang ang isang dyaryo na nakasulat ang mga pangyayari, ay hindi pa sana siya maniniwala. Ang pambobomba sa Flight 367 ng J-80 ay tinuturo sa Croatian nationalist na siya namang ayaw sa Yugoslav government. Kasabay ng pambobomba ng eroplano, isa ding tren mula sa Vienna papuntang Zagreb ang binomba ng araw na iyon. Ang Croatian nationalist ay nagsagawa ng mahigit 128 terror attack laban sa mga Yugoslav civilians at militar mula noong 1962 hanggang 1982. Subalit ang pambobomba sa Flight 367 ng J-80 ay walang naaresto at hanggang ngayon ay walang sospek na ikinulong. At para naman kay Vesna Volovich, pagkatapos noon ay nagpatuloy naman siyang namuhay. Muli siyang nakalakad 10 buwan lang pagkaraan ng nangyari at sumailalim sa 16 na buwan na recovery. Ang kanyang magulang ay binenta ang kanilang mga sasakyan para mabayaran ang kanyang mga gastusing medikal. Pero wala iyong halaga kumpara sa buhay ng kanilang mahal na anak. At dahil wala siyang halos maalala sa mga pangyayari, ay hindi naman siya nagkaroon ng takot sa pagsakay sa eroplano at patuloy na naging flight attendant. Pero dahil sa takot naman ng J-80 na baka kapag nalaman ng mga pasahero na kasama siya sa biyahe ay matakot sila, kaya naman nilipat siya sa isang opisina. Naging instant celebrity sa Yugoslavia at tinaguriang bayani sa buong Communist Europe at Soviet Union. Hindi naman siya nagkaroon ng anak dahil sa komplikasyon sa kanyang mga natamo noon. Natanggal siya sa J-80 noong 1990 dahil sa pagsama sa mga protesta laban sa pamahalaan noon ni Presidente Slobodan Milosevic. Marami ang nagsabi noon na maaaring mababa lang ang kanyang binagsakan para siya ay mabuhay. At marami din ang nagsabi na hindi bomba ang sumabog, kundi tinira ito ng isang missiles. Pero ganun pa man, siya ay nabuhay. Nagpatuloy siyang mamuhay hanggang 2016 kung saan ay pumanaw siya sa kanyang apartment dahil sa sakit sa puso. Siya ay 66 na taong gulang. 44 na taon pagkaraan dapat siya ay unang namatay sa J-80 Flight 367. Si kamatayan ay nandyan lang palagi at sinusundo tayong mga tao. Pero may mga tao talagang sadyang naiisahan si kamatayan. Tulad na lang ni Vesna Volovich na sinabihan si kamatayan na wag muna ngayon at walang nagawa kundi ang maghintay ng 44 na taon para muli siyang sunduin.